Sinasabi ng ating mga magulang, bago ka pumasok sa buhay may asawa, magpakasawa ka muna sa buhay dalaga. Puntahan mo yung mga gusto mong puntahan at gawin mo yung mga gusto mong gawin. Saka ka pumasok sa buhay may asawa. Hello guys! Welcome back again to my channel. Sa isang sulat na naman po ang aking ibabahagi sa inyong lahat. Kapag nasa tamang edad ka na ba at financially stable, ay pwede ka nang lumagay sa tahimik o mag-asawa. Ito kasing si letter sender, nasa edad na naman at malapit nang mawala sa kalendaryo, pero parang ayaw pa rin niya mag-asawa sa kanyang long-time boyfriend na alam naman niya na responsableng lalaki. Ano kaya yung mga dahilan kung bakit nagbabago ang kanyang isip? So, malalaman natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala na aking babasahin. Pasok! I'm turning 30 this year. At ito na yung age na promise ko sa aking boyfriend na papayag na ako na magpakasal kami. 4 years ago pa siya nag-propose sa akin. We've been together for almost 10 years na at alam ko naman na love niya ako. He will turn 36 this coming April at alam ko na gustong-gusto niya na mag-settle down kami, pero masyado akong nape-pressure sa kanya. Di pa talaga kasi ako ready. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Sobrang patient naman niya with me kasi okay lang sa kanya ang lahat. He's a good guy and I know how much he loves me. Since umpisa pa lang na relationship namin, he does all of the 5 languages to express his love for me. I can sense that he will be an amazing husband and father to our children in the future. Dahil nga he's a good provider, bukod sa may work na siya, meron pa siyang business on the side. At dahil din sa kanya, nalibot ko na ang buong Pilipinas. Kaya sobrang dami ko talagang kailangang ipagpasalamat sa kanya. Naiiyak ako habang ginagawa ko ang sulat na ito. Kasi alam ko naman na walang mali sa aming dalawa. I'm starting to think kung ito ba talaga ang gusto ko. Kung siya na ba talaga ang gusto ko makasama for life. He's my first boyfriend and I never really had the chance to explore and get to know other people. Parang siya na lang bigla. Na dapat siya na din yung forever ko kasi wala naman talaga kaming problema. Pero sobrang sama ko ba if I want to explore and get to know other people muna? I feel like I want to break with him, pero hindi ko alam kung paano sabihin sa kanya lahat yon. What if may iba palang nakalaan for me? Pero hindi ko na-meet kasi nga he's always just him. I want to try to work abroad or perhaps marriage is not really for me. Marami pong salamat sa inyong pag-intindi sa aking sulat. Kapag hindi ka talaga kontento, di ka magiging masaya. Sinayang mo lang yung oras ng boyfriend mo. Imbis na nakahanap na siya ng tamang babae na pakakasalan niya. Huwag mo nang sayangin pati ang buhay niya. Pakawalan mo na siya para makahanap ng deserving women. Good luck na lang sa'yo. Sana hindi mo pagsisihan ang magiging desisyon mo. Sundan mo kung ano ang nasa puso mo. There is no regret, just life lessons. Everything you go through is part of the big plan. Everything happened for a good reason. Go travel if that's what you want. No one is stopping you. If marriage is not for you at this time, then don't make plans. If you believe your one true love is someone you have never met yet, then make it come true. Free yourself.
Sabihin mo sa boyfriend mo about yung feeling mo sa kanya. Get it out of the chest para ma-freak ka na rin sa guilt. Sabihin mo na lang sa boyfriend mo ang nararamdaman mo. Huwag mo na siyang paasahin at lalong tumatagal yan, mas lalo siyang masasaktan. Break up with him. He deserves someone better and who's ready to settle down with him. Not someone like you who's still figuring out what she wants. Manghihinayang ka kung mas pipiliin mo na mag-explore pa sa iba. Yung iba, hirap na hirap hanapin ang the one. Ikaw, gusto mo pang maglaro? You are not getting any younger. Kung di ka pa talaga ready, let go of him. At least, makakahanap pa siya ng tao na willing mag-settle down kasama siya. Better tell him the truth na lang kaysa paasahin mo siya ng matagal. Hindi mo na kailangan mag-explore, which is, sige, given, pero baka kaka-explore mo, mapunta ka pa sa taong maraming red flags. Choice mo pa rin naman yan. Mag-pray ka para ikaw ay gabayan ni Lord. Kawawa naman ng boyfriend mo, pinaghintay mo sa wala. Wala ka palang planong mag-asawa, dapat noon mo pa hiniwalayan para nakabuo na siya ng pamilya niya. Ang selfish mo naman, iniisip mo lang lagi ang sarili mo, di mo iniisip ang ibang tao. If you set him free, that's better for him. Pero ang masasabi ko lang, minsan ka lang makakatagpo ng matino, good provider, responsible na lalaki dito sa ating mundo. Sana mahanap mo din yung hinahanap mo na feeling mo may kulang. Good luck sa'yo and God bless you. So, masasabi ko lamang dito sa sulat ni letter sender, karamihan talaga sa mga babae ngayon ay career-oriented. Mas pipiliin nila yung kanilang career kaysa sa kanilang love life. So, kaya marami ngayon ang tumatandang babae dahil nga sa ganitong prinsipyo nila. Pero dapat, isipin mo ang iyong sarili, hindi habang buhay ay okay ka. Hindi habang buhay ay malakas ka. Iba pa rin na may makakasama ka sa iyong pagtanda. At hindi mo na kailangan sumugal pa kung alam mo naman na panalo ka na din sa boyfriend mo. Bakit maghahanap ka pa na iba? Kung nandiyan na sa harapan mo, ay okay naman at almost perfect naman para sa'yo. Isa pa, mahal mo siya. Yun ang importante sa lahat. Mamaya kakahanap-hanap mo, ang makita mo ay kabaliktaran ng iyong current boyfriend. Mas mahirap yun. Paano na lang kung iyong current boyfriend na iniwanan mo ay makahanap ng ibang babae? Magsisisi ka sa bandang huli. So, dito na naman po nagtatapos ang ating isang episode ng Letter of the Day. Don't forget to like my videos and subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. God bless! Bye!